Kamusta yung mga cancer? Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga pinanood ko ngayon. Naisip nga ako ng isang title para sa mga video na gagawin natin. Ganito. Ang naisip ko ay PNR. So, pinanood ni review. So, yung isa ko naisip. Kung meron kayo mga iba naisip dyan, comment nyo lang down below. So, pag-uusapan natin dito yung mga series or movies na mga pinanood ko 1 or 2 months before. Hindi kasi ako nagmamadali kasi gusto ko maramdaman yung pinapanood ko. At ang top na mga pinanood ko ngayon, gusto ko na i-recommend sa inyo ay ang Severance, ang Solo Leveling, Invincible, at ang Orb on the Movements of the Earth. At isuskoran din natin to kada tapos sa isang review ko sa kanila. Unahin muna natin yung Severance. Kasi kakatapos ko lang din doon. Sobrang ganda niya. Slow burn siya. So sa mga taong hindi mapakali, hindi nyo dapat siya madaliin. Okay? Kailangan nyo talaga i-see through yung pinapanood nyo. Huwag mo na kayo magsuscroll. Huwag mo na kayo kumausap. Huwag mo na habang naguhugas ng pinggan, panoorin nyo. Ramdaman nyo yung mga boring parts. Kasi parte yun no experience. So syempre lahat ng mga to ay spoiler free. Di ko naman sasabihin yung mga nangyari. Ibibigay ko lang ng mga vibe checks throughout dun sa mga iba't ibang series at movies na ito. So sa Severance, dun sa galing sa kanyang pangalan, ay sinesever mo yung isang parte ng buhay mo sa isa pa. So, ginawa nila yun sa parang paggawa ng isa pang buong buhay sa'yo. So, nangyayari pag pumapasok tong si Adam Scott, yung isa sa mga bida, doon sa elevator ng kumpanya na kanyang pagtatrabahuan, hindi talaga siya yung magtatrabaho. Pero katawan niya yung gagamitin. Magkakaroon ngayon ng outie at yung ini. Outie yung nasa labas, ini yung nasa loob. So, itong dalawan to, hindi sila nagkakakilala at hindi rin sila magkapareho. Pwede magkaiba yung personality, pwede ibang-iba yung ano. Literal para siya nanganak na isa pang bata. Maganda nga siya reflection sa consent eh. Kapag sinasabi ng mga magulang na pinanganak kita, diba, utang na loob ka sa akin. Hindi ko na mag-giros na mabuhay, ikaw pumili gumawa ng bata. So bakit ako? At throughout doon sa series, pinagtatalunan nila yun. At pinagtatalunan nila yung morality nun na bakit mo ko ginawa kung diba kung mayroon kang pinagdadaanan. Kasi yun yung common reason ba't sila pumapasok doon sa trabaho to na tinatawag nila mga severed. So kung kunyari meron kang pinagdadaanan sa buhay, pwede mo ngayon maskipan yan sa pag-apply sa trabaho dito. Yung ikaw na outie, yung talagang default mo, magkakaroon ka ng ini. Yung ini na yun, hindi mo yung kontrolado. Ibang-ibang tao yung para ka naka-autopilot, para ka naka-shutdown, para ka sa desktop na naka-on lang muna yung account na una. Ngayon, pag pumasok ka sa severed floor, account number 2 naman. Katawan mo lahat yun. Di ba? Di mo alam. Pag sinutok ka sa yung ini mo sa loob, paglabas mo, ba't ang sakit ng ano ko? Di mo malalaman yun. So, yun yung pinaglalaro nila mga konsepto sa loob ng movie na ito. Kala ko yun na siya kasi simple lang naman na parang may trauma siya, gusto niya makalimutan sa kalahati ng buhay niya kasi kailangan pa rin naman umuwi nung ini niya. So, pag dumaan ulit siya palabas ng elevator sa trabaho na ginagawa nila na pagre-refine ay babalik siya sa pagiging outie niya. So yung nag-approve sa kanila. So nakakatawa pa nagtatalo sila o nag-aaway o magkaiba. Pero ang cherry on top sa series na to ay yung kwento. Sobrang unique na eh. Itong ginawa nila Ben Stiller. Napaka-unique na nito eh. At napakahirap itong i-pull off o i-execute. Kasi meron ka dapat continuity. Kahit fictional yun, yung continuity nung ginawa mong fictional world. Okay? So nasundan nila yun. Wala naman ako parang mga oras na sinasabi ko, parang mali yun na, parang gulo na na. May nagme-make sense naman siya. Idagdag na rin natin dito yung professional filmmaking prowess na pinakita nila, yung mga lights, yung mga corners, angles, talagang kinikiliti niya yung utak mo dun sa ganda niya. Parang gawa ng Apple. Kasi isa to sa unang-unang nagpalakas ng Apple TV. Kasi gulat niya, may Apple TV, alam niyo ba? Siya naging top seller nila at most watched. At noong una pa talaga, ayaw pa namin to panoorin. Pero yun, pinakita dito na sobrang ganda pala niya. At yun nga, makikita mo naman sa social media na pinag-uusapan siya. Kaya nire-recommend ko sa inyo ito. 9/10 sa akin to. Kakatapos na ng season 2 at sobrang ganda niya. Misala akong hindi ma-disappoint sa mga ending ng mga seasons. May season 3 naman na palabas. So, excited ako sa mga mangyayari. Syempre, di ko na sasabihin sa inyo. Pero yun yung pinaka-plot niya. At trivia lang din kasi nag-deep dive pa ako dito. Si Adam Scott, nakakatawa. Kasi kung titignan yung mga movies ni Adam Scott before, makakilala to eh. Lagi siyang side character. Nakakatawa na after 40 plus years daw ng acting niya, nagkaroon na siya ng big break. Ito yung sinasabi ko pagdating sa mga hindi naghahanap ng flashy na from 0 to 100 na mga buhay. Kaya gustong gusto ko yung storya niya at nakaka-proud na after 40 years nagkaroon siya ng big break. Alam ko naman, kilala na rin naman siya. Pero nakakatawa na meron yung mukha talaga niya nagdala. Acting niya talaga nagdala. Yung concept ang tumulong sa kanyang ma-highlight doon. At speaking of 0 to 100, pag-usapan naman natin ang Solo Leveling.
So, Solo Leveling. Hindi usap po solo laruan, hindi si Song Jinwoo na nagsabi dun. So, sa Solo Leveling naman, pinanood ko yung first season at ongoing na ako dun sa second season. Eye candy siya, tsaka hindi naman niya pinapaputi uwak. Nagawa na to eh. At hindi naman yung ganun ka-complex yung storya. So, isipin mo lang yung mga common na mga series at mga movies na yung bida ay sobrang hina. So, meron kasi mga world dito na mga Class S, Class A, Class E at syempre yung letters na mas malapit sa E, mas mahihina at andun siya. So, kailangan nilang i-defend yung mundo sa mga monsters na gustong bembangin tong mga taon to. So, galing to sa isang manhwa. Siguro isa na rin yun na parang plus kasi colored na yung manhwa, iba rin yung style na hindi na compared sa mga manga, yung Korean na manga. Kaya rin siya nag-boom ng ganon. So, nagkakaroon siya ng power at nabigyan siya ng power na tinatawag na galing doon sa system na pwede niya i-override yung kanyang pagkamahinang eka lang. So, galing sa pagiging sad boy na mahina, bigla siya magkakaroon ng power na 0 to 100. Diba? Yun nga yung transition natin doon sa kanina. Pero awaken ka na bilang Class B o Class A o Class S, yun ka na eh. Yun na talaga yung power level mo eh. Unti na lang yung mga nag-upgrade dun eh. So, pwede ka pa mag-awaken para lumakas, diba? Double awakening, diba? Ayun nga yung pinaka-meme, diba? Awaken, diba? Parang sinasabi sa'yo ng nanay mo pag Monday, awaken, gumising ka na, mag-aaral ka na, o magtrabaho ka, hayop ka. Naalala ko dito sa mga ganitong series, yung Demon Slayer, na simple lang naman yung storya. Gusto niya lumakas, gusto niya i-protect yung mga pinakamamahal niya, yung Class S na Chahei-in na Joga, syempre, gusto niyang protektahan. So, yun. At simple lang, parang sa Sword Art Online na may biglang lalabas. Pero ito, hindi niya to kontrolado. Lumalabas lang to pag wini-will niya, ina-awaken niya yung kagustuhan niya. So, sa mga tao na gusto lang ng parang action pa, talagang well-executed, napakaganda ng mga fight scenes, panoorin nyo to. Pero wag nyo expect na parang, alam mo yun, na Attack on Titan or monster level ng storytelling at narrative. Huwag kayo umasa doon. Pero, nagagawa niya yung gusto niya maging. At maging eye candy. Sa mga, okay, inaantok ka parang gusto ko ma-hype. Ayun, lalabas yun. Parang gano'n. Parang Boku no Hero. Diba? So, mabibigyan ko to naman 8/10. Nagagawa naman niya na maayos yung gusto niya maging. Kung kanina, ang ganda ng action, pero may yung storya. Ito naman Invincible, napakaganda naman ng kanyang storya, napaka-may naman ng animation. Pero siya lang kasi siguro din yung nag-iisang parang western na comic book style. At sa sobrang gusto ko sa kanya, binasa ko na rin pati yung comics niya. Kasi yun nga lang, nakakaasar lang kasi syempre, iniba nila yung ibang mga information at detail doon. Minsan ito babae, ito lalaki, ito yung nakatuluyan niya, ganyan. Onting lore dump lang. Ito Invincible, tungkol to sa anak ng isang superhero. So isipin nyo lang si Superman may anak. Tapos, imagine mo si Superman bigla naging masama. O meron siyang ibang plano kung bakit siya tumutulong doon. So sobrang kilala yung first episode ng Invincible. At yun na nag-hook sa akin. First episode ba yun? Yung dulong part. Kung alam mo. At voice tong si Omni-Man, yung Superman nila. Boses to ni J.K. Simmons, yung sa Whiplash. At si Steven Yeun, yung mismong si Invincible. Siyempre nakakapanibago siya kung sanay ka sa anime. Pero wag nyo to lagpasan dahil iba lang siya. Marirecommend ko pa rin sa inyo to Invincible na to. Lalo na sa mga fans ng The Boys. At sa mga nag-aantay ng The Boys. Wala pa yung susunod na season. Masaya tong parang pang fill-in nung butas sa aking kaluluwa na naghahanap ako ng hindi Disney-fied na mga Avengers at superheroes na nakikita mo yung realidad na kung merong mga superhero, ano yung mga dapat mong habulin sa kanila, ano yung mga nasisira at ano yung mga casualties sa mga laban nila sa mundong yon. Pero pinagusto ko dito ay yung relationship ng mga characters, especially ng mga heroes, pati ng mga tao. Lalo na yung, syempre, yung father-son na bond ni Omni-Man at ni Invincible. Ngayon sa season 3 kasi iba na yung kalaban ni Mark, so si Invincible yon. Pero panoorin nyo ito kasi pinapakita nito yung talagang realistic na representation kung meron nga mga tao or beings na merong superpowers. Tanda mo, super to So isipin mo na lang kung kunyari si Flash dumaan sa harap mo, sa sobrang bilis nun, sunog yung mukha mo. Pero hindi mo nakikita yun, di ba? Pagdating sa mga movies, syempre sa mga PG ratings, dito nila na-flex yun. Onting dagdag lang din, madugo ito. So kung papanoorin ito, siguro yun yung wala mga bata. At syempre, ibang-iba din yung humor nito. Iba kasi yung humor ng West pagdating sa mga punchline compared sa mga Hapon din. Ewan ko, mas gusto ko to Mas gusto ko yung ganitong humor, mas dry, mas bland, mas straight to the point ng mga klase ng punchlines. Na yun yung pag pinapanood mo maalala, o nga pala yung pinapanood ko ay hindi anime. Diba? Na usually pag may mga ganitong animation, anime ng Japan na naiisip mo. Pag natapos na yung next season ng The Boys, isasali natin sa susunod na PNR. Hanap tayo ng iba mga kasabay niya na pwede natin pag-usapan. So ngayon pa lang, bibigyan ko na agad to ng score na 9/10. Kasi yung kwento niya at story, minsan may mga plot holes para sa akin, pero hindi naman siya sobrang dami na parang, parang ginagago ko lang sa sarili ko. Hindi naman ako umabot sa ganon. Pero merong onte. Kaya nga, pinagtabi ko siya sa Solo Leveling. Pero ito, dahil
dahil season 3 na ako, na-appreciate ko na yung pagkapangit ng animation. Kasi tinitipid naman nila kasi maganda naman yung iba mga fight scenes. Talagang ibang-iba lang talaga yung style. Kailangan mo lang talagang kalimutan yung level ng Japan at i-appreciate mo yung ruggedness ng kanilang animation dahil sa mga suntukan gumagana siya. Kasi bisan pag napanood mo na sa anime yung klase ng isang action like tulad ng pagsuntok o pagbagsak nila, parang napanood mo na lahat eh. Diba? Nagkakaiba lang dun sa pagkapino ng animation pero pare-pareho lang. Pero pag pinanood mo kasi ito, ibang-iba siya. Talaga kung hindi ka sanay dito, mabibigla. Oh, yun. May ganon. May ganon. Pero hindi naman siya sapat para i-drop mo yung show. At ngayon, season 3 na ako, ang ganda pa rin talaga yan. 9/10 siya sa akin. Hindi pa nga tapos yung series. At panguli at nagulat ako dito ay itong Orb on the Movements of the Earth. Sobrang ganda niya. Naalala ko nga sa kanya Dr. Stone. Pero ito naman sa religion, sa faith. At alam mo, madali makakonect doon kasi ano ba ang mga Pilipino, ano ba ang Pilipinas, di ba? Talagang matetest nito yung history at yung faith mo sa religion o sa Diyos o sa spirituality mo. Maganda siya. Nung una medyo mabagal siya pero 24 episodes naman siya at 3 to 4th episode in pala ako hook na kami. Napakaganda nito. Tatapusin namin to sigurado within the month kasi tapos na yung Severance at ito yung pinapanood namin ngayon. I-recommend ko na agad kasi especially kung galing ka sa mga pamilya o sa mga paligid mo na minsan nawawala na yung reasoning at lohika pag usapang relihiyon na. Dito pinapakita lang yung difference ng spirituality at ng religion. Maganda siya lalo na kung gusto mong lalo pang mahimay ang iyong emosyon at syempre yung history ng mismo religion na sinasamba mo o ng mismo religion na kasama ka. Diba? Yun ang gusto ko kasi na-challenge tayo lagi. Kasi pag ang utak ay hindi nagagamit, hindi yan lumalaki. Parang muscle din yan. Well, hindi siya taga muscle. Pero parang muscle din yan na kailangan lagi mong ginagalaw. Itong Orb on the Movements of the Earth, kala mo parang pure science lang siya na yun yung sagot sa lahat. Ito lang yung naging catalyst. Itong pagtingin niya doon sa mundo at sa Earth, yung sa heliocentric model versus yung geocentric model. Yung mga naging obstacle na mga curious sa tao, hindi lang naman scientists. Ang mga scientists, bago naman naging scientists yan, naging curious muna sila eh. Naging passionate muna sila para sa katotohanan. At nung panahon na isa lang nagsasabi ng katotohanan para sa lahat, yung pinapatay at pinaparusahan yung mga taong hindi sumusunod sa katotohanan na ginawa nila kahit anong religion pa. Hindi naman siya para 100% historically accurate. Pero meron mga instances doon, yung pagsunog ng mga heretics, di ba? Yung bakit iba yung tingin sa witches compared sa mga warlock na lalaking version nun. Maganda siya. Sa ngayon, bibigyan ko muna siya ng 8/10 pero pwedeng maging 9/10 to pag natapos ko na yung season. Panoorin niyo na agad kasi tapos na rin siya. So doon natatapos sa ating PNR o kung may mas maganda kayong mga comment dyan down below na magiging pangalan natin to na kung saan i-review, ipa-vibe check at i-rate natin yung mga favorite ko. Syempre, recommend din kayo na mga gusto yung panoorin ko. Feeling ko naman, gets nyo rin mga taste ko sa mga itong initial na pinakita natin. So maraming salamat sa manood. Bili na ating merch. Meron kami mga sticker at yung hat na darating. Naka-pin comment na aming shop. Kaya manood na rin kayo niya. May kasama man kayong jowa. Wala kasi kami kasama kang jowa. Baka iba pa ang gawin nyo. Hindi mo pa mapanood. Focus ka lang sa pinapanood mo, kawal. Huwag ka pa dalos sa dalos. Paulo lang mapaalam. Ito ang PNR. Shoo!